Ano yung tatapusin? kasangkapan. Dahil ang buod ng ating mga pagtitipon ay doon na uuwi sa naubos sa mga Ano to gabay tatapusin sa din? atin. So, kung walang kasangkapan, walang gaganap ng para ma-explore yung gabay na makapagbibigay sa atin ng iya. Sa bahay man, pag walang kasangkapan na yung iya, wala gagamitin niya. Kaya napakahirap. Literally, spiritually, mahirap yung pinagdaan ng una. At ngayon naman sa awa ng Panginoon, normal na yung, hindi ko naman sinasabing abnormal, no? Mahirap na. Normal na yung ating Saan gawain. yung stand? Kung minsan makaunti, kung minsan narilaan mo na talaga. Kung ano mga tiksay? Yung mga single mom. Narito yung kasangkapan. Kung minsan kahit wala, ay nagpapatuloy yung pag-ibanghelyo dahil nang doon nakaugat lahat yung ating gawain at panuntunan para makatahak sa daan ng Panginoon. Sinabi, ako ang daan sa katotohanan at sa buhay. Sa tatlong aralin na sinabi sa atin dapat nating pagbulayan, ay basahin natin yung una na nasa Juan, sulat ni Apostol San Juan sa 15:5 hanggang 7. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang manatili sa akin at ako'y sa kanya at siya'y magbubunga ng marami sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Tunay nga kung putol, wala na, matutuyo na naman. Ganon din tayo, kung tayo ay hiwalay sa kanya, wala tayong magagawa. Maaaring dito sa sanlibutan tayo ay maging masagana. Pero ang ating buhay espiritual na dapat ay kadugtong ng Diyos ay putol. Kaya kinakailangan ng tayo manatili sa Kanya. Sapagkat ang sabi, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunod. Ganoon ang nangyayari sa literal na kahoy. At sa atin ay mga susunod tayo sa huling araw, sa araw ng paghuhukom dahil na hiwalay tayo sa Kanya. Sa Kanyang pagkanarin nito o yung ating nakagas ng paniwala na magbabalik ay kumbaga sa sanga tayo ay tuyo. Hindi tayo maaabot ng Kanyang sustansya. Sa 7 ay ganito ang ating mababasa. Kung magsipanatili kayo sa akin at ang mga salita ko ay magsipanatili sa inyo, hindi ninyo ang anumang inyong itigil at gagawin sa inyo. Medyo may napaisip ako dahil may very best friend ng amin. Best friend. Plastic. Para Ano? ikang nakakapagtapos. Tuloy nananatili. The question. Totoo kang nananatili. Mayroon kasing pagkakataon na iniisip natin na ginagawa na natin. Parang mag-asawa. Ginawa ko na ang lahat. Kaya ko ipinagpalit pa sa balong. Ginawa ko na ang lahat. Ano bang balo? Akala na Asawa. Namatay. Namatay ang asawa. Hindi tayo nagagawa na kailangan niya ng panlasa. So ano ang dapat natin gawin? Patibayin natin yung ating pananampalataya gaya ng kanyang sinabi. Lagi kong inuulit yung talata na sinulat ng Apostol San Pedro. Ilagang ninyo ang inyong lahat ng kapalisahan sa kanya. Huwag mo tayong magduda.
I say I love you, that's it. Sabi nga, walang pagdududa sa Kastila, sin dudas, sin pesar. Huwag nating pagdudahan ang Panginoon sa kanyang mga pag-ibig na ipinangako sa atin. Maaaring tayo ay dumaranas nga ng yung nararanasan ni Naami. Mababait naman. Isang kala ang maungol. Hindi paminsan-minsan lang. Hindi. Ibig sabihin, hearts count naman. Ang ibig ko sabihin, kaya naman magkakasama kung mapinasa. Ibig sabihin, ginaganap naman, gumaganap. Nagpupursige, halos lahat ang iniisip ay para sa sentro. Dito sa mataba. Yung kakainin na Ilalim. ibabayad sa utang, hindi mo na Paano pag inipitan ka, mama? pero Parang kagat mo. huwag ho natin pangunahan ang Diyos. Tatandaan natin dahil Tingnan sa kamay mo, parang kagat din ng zombie. Pianis pa dito. Bati mo Ang sa kakang Emma. birthday zombie Lexi. Pero, Ito ko yung akin. parang pinipinti. Parang Ito yung pinipinti. Saan yung tanakit? Iyo. Tidak. Wala, Kaya ano tidak ang yan. niyahanda. Ito. Pero, anong ginawa ng Diyos? Hindi yan. Walang tumating. Sa kaarawan. Are you with me? Tita Jenny. Ganon ko ang Diyos. Hindi. Kanina pa yung tita ng tita. Wala. Kung ano lang, makakain. Kahapon ko ito na ginamit ko sa akin kanina ako. Sa atin yun daw. Apostol San Juan, narito sa pamamagitan ng ating kasama sa Diyos. Tingnan mo din. Kung anong makayanan. So, don't accept. Kailangan nyo kung ano lang yung kaya. Dahil nga, gagawa. Sabi sa kanta ng mga OA na born again, gagawa ang Diyos. Diba? Kita nyo ginawa ng Diyos. May mababahagi pa, mga mamamaisip. Ganun po, pagtiwala lamang tayo. Naririto na tayo eh. Naririto. Madami. Kaso ko na may ilapis. Pero nung nakaraan dalawang araw, problemado. Ngayon, wala ka ng problema. Pero kung nagtiwala ka sa Diyos, o sa'yo, relax. Katulad ng sinabi ko kay Ninang Mao. Kung ano yung Tawa naman si Alice. problemahin, maniningin na ka. Isipin, maliwanag nga ang sabi. Na alam mo kung hindi. Ibibigay. Pero doon sa katulad ng kanyang pananangin, noong nasa Getsemani, nung malapit na siya, Ama, kung maaari sana, ay ilayo mo sa aking sarong ito. Iligtas mo ako eh. Ito ko anak mo yung ako'y magugulpi ng mga Romano. Hindi naman mga sa ubos ng mga parin. Pero, huwag yung aking paraan na iniisip. Ano nga nangyari? Iniligtas na din. Sinabi sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Hebreo. At siya'y dinibig dahil sa kanyang pananakak. That time, tao nga siya, that time, 2,000 years ago, he is afraid. Takot siya. Alam niya ang mangyayari na siya mga papag-asbaran niya. Alam niya ang mangyayari na iiwanan siya ng kanyang mga barkada. Yung 12 o 11, isa na lamang pala kasi yung isa nga yung Judas. Pero, humiling siya. Humiling din tayo sa Diyos. Panginoon, bakit? Iligtas mo naman ako dito sa akin barko. Please ease with my burden, my Lord. Parang si Joel, kanya na ito.
si Nene. Iligtas mo ako. Marami na yung mga ninigit. Si Pangulo ba ang tawagan? Ayos na yan. Kasi may God will provide. Tandaan mo, bago yan dumating diyan, nangyari yung kalutasan katulad nga ng nangyari, napakasimple. Yung kalutasan ng problema ni Emma kagabi. Na talaga namang yung tingin ko parang namamay siyang malaylawo. Miss Kuyo. Baka pagpuntol lang. Oh. Pero may lutas mo sa kaarawan. Kaya nga, siya kasi nagtatakta. Sa takdang araw, tandaan niyo kung ano man yung problema sa araw na yan. Dinis. Maniwala kayo sa salita ng Diyos, huwag sa akin. Dahil ako hindi man ako playboy, pero okay. Pero sa iba, paniwalaan na natin ang ating kaya nga tayo dito. At dito tayo nakasali. Ayun no, ang ating panghawakan. Na yung kanyang mga sinabi, yung kanyang mga, yun ang paraan. Yun ang paraan na para tayo ay na sinasabi ko, huwag kayong hihiwalay sa akin. Kasi pag wala na kayong tiwala, hiwalay na kayo. Kahit sa mag-asawa, pag wala kang tiwala sa isa't isa, iski ho nagsasama sa isang bubong, ay nagkakanyan ho yan, yung kanya, may kanyang video. Wala ako narana. Kaya anday, kayo nga narana. Tahis na ka. Pero karaniwan, pag wala nang tiwala sa isa't isa, wala anumang nakabili lang ng 3 flower. Kaya may isip yung mga ista binabantayan. Ay di itong si Anday ito. Haba ng liyo. Baka di. Nasa kagyusan. Ako po ako ninyo. Ay hindi ko sabihin. Magtiwala ho tayo. Ano man ho nangyari sa pagtiwala ho tayo. Dahil ho, ililikhay-likhay mo ako bago pababayaan. Yung ano man. Ang ibig sabihin, diretso tayo sa Diyos, walang ano, basta ang ating lang, ating puso ay nakakonect na. Hindi naman tayo naglalabas na ang kundi ang ibig sabihin. Tayo ay sa Kanya umaasa. At lagi na sinasabi na sulat na at huwag po tayo magduda kahit sa ating kapwa, kahit sa ating kahanggang, kahit sa anong merong ay kaya pala naman alik panalo na sa iskate. Hindi naman ako. Pero kaya nga ako namin. Sa papa ko sinitudas pisaro. Kayong walang duda, walang maniwala ka ng walang duda. Huwag natin kong pagdudahan. Yun ho ang paraan. Yun ho ay pag ho kayo ang tiwala ay nakalagay lahat sa Diyos. Kayo ay nakadugtong sa Kanya bilang sama at siyang ating Panginoon. Dahil maniwala na siya kung ang aking salita ay mananatili sa inyo. So kanyang salita, yung mga pangako niya na pumunong ng pagmamahal sa atin. So kung yun ay ating pinaniniwalaan at itinatanim sa ating dibdib sa ating puso, so mananatili sa atin. Ang ibig sabihin, hindi tayo nakahiwalay sa Kanya. At ano man nga ho ang hilingin, hindi lamang natin po alam kung anong paraan. Kasi ang gusto natin may 5 minutes pa. Ay mo kang sakar. Pag-isikat yan, saka yung bless. Dadating na sa Huwebes. Ay Martes na. Anong gagawin? Nako, yung kubrador. Miski baklay. Babantayan yan. Baka sakali.
para ililigtas ka. Doon sa card mong dadating ng Huwebes. Kasi Miyerkules pala, may dadating na isang kapatid. Di ba may nakapo, salamat kapatid. Nakukuha ko ninyo, ibig ko sabihin. Ang Diyos ko ay gumagawa ng parang siya, hindi lang natin alam kung ano yung pero yung eksakto na pangangailangan natin sa ating problema, yung eksakto sa ating kalutasan, yun po ang binibigay ng Diyos. At yung mga kagaya na ako nasabi, dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay idadagdag sa inyo. Yung mga ibang mga kasagananon, dagdag na lamang. Kung totoo, hindi naman natin talagang kailangan. Hindi naman natin kailangan. Ganun yung halimbawa ng magandang pesa. Kaya naman magwawalis lang doon sa harapan. So, kung ano ho yung tatandaan ho natin, huwag ho tayong magdududa sa Diyos. Huwag tayong, yun ho ang buod ng pananampalataya para tayo manatili na nakakating sa ulo. Ipagtiwala ho natin lahat. Basta kung may problema dadating ng Huwebes, hindi ko rin pa'y manalangin na ng tunay. Nang kayo lamang mag-isa ang nananalangin na ito. At yun ho ay, yun naman na-experience na natin. Dadating sa ibang kaparaanan. Hindi doon sa ating kaparaanan. Tulad doon, may problema kang pera, ay ang gagawin mo. Ang gagawin mo ay tataya sa waiting, mag-i-scatter, palaran ay talo. Hindi lalo magdadala. Eh kung iniasa mo sa Diyos at nagpatuloy ka sa normal na paghahanap buhay, kung wala may dadating at dadating. Tandaan niya. Sabi nga sa isang kanta, gagawa niya. God will make a way. Gagawa ho siya ng paraan sa anumang paraan na kanyang gusto. Sabi nga ng gabay na gumagabay sa atin lagi, kung tatandaan natin na anyhow, lahat ng nangyari, umarap, paggamot, sabi nila siya, unay Panginoon. Inuundat mo lahat na, unay Panginoon. Kaya ho sana, sa aking kaunting naibahagi, ay meron kayong naabot. Muli ay maligayang 10 taon sa lahat natin dito na tayo ay tinagna ng ganitong panahon na masasabi kong mabiyaya. May biyayang espiritual na maaaring mamaya ay ating nakakamtan. May biyayang material, ay kita ninyo naman. Ang pitang daga, mortal anniversary. At may biyaya din ang ating home. Ating ipilalaga ang mismo talaga tiwala natin. At tiwala din sa kanya, huwag kang pag-isipan na ninyo kapwa na dahil na may ginagawang ganito kayo sa akin, kaya ako minamahal. So, ganun kasi nga, paliwanag ang sabi ni Apostol San Pablo, huwag ninyong gantihin ng masama ang masama.